Ma'am Melba. Welcome! Hello, ma'am. So happy to welcome you here. Welcome po, Sophia. Si Ate po. Hello! Biglang nandito na, no? So happy that you're here. Ito pong ating bamboo house. Wow. Ay, ano po ito, treated dito, kaya hindi yan bubukbukin. Silipin niyo po. Sige po, sige po. Yung itaas. Silipin niyo po. Hello po. Love you. Itaas ng bamboo house. Apa. Pinopromote po namin na tayo ay gumawa ng bahay na this is 90% sustainable materials. Oh. Teka, ma'am, magtanggal ka. May magtanggal ka. Ito po. Sige, hindi na sir. Sir, wag na. Hindi, okay lang po. Wag na po at bababa rin tayo. Simple lang, inopen ko lang po siya. Kasi po gusto namin magturo na ang mga kabataan ngayon, pag sila magkakaroon na ng pamilya, gagawa sila ng bamboo house. Ayan. Di po ba? So ito po yan. Anak ko po si Dana. Ay, Dana. Ayan. Si Sir Buddy, Ganda. tuwan-tuwa kami. So ito po ay ano lang, plywood lang po ito. Tapos ito po ay pawid. Oo. Ang lahat po ng labas niyan ay kawayan. Tapos, para lang po maging komportable, safe, at hindi naman malamok. May screen po siya. Alam niyo po yung screen kong ginamit. Alam niyo yung sa gown, yung tool? Aha. Yan po yan. Pahawak. Oo. Tool lang po ito. Galing din sa ano, tingnan niyo. Effective naman, ma'am. 2 taon na po yan eh. Oh. Siyempre, kami po, handa kami na mag-repair. Parang ibon, parang gagamba, na kayang i-repair ang ating tahanan pag nasisira, di ba? Hindi po kami doon sa, sige, ano na to, permanente nga, pero makakasira naman tayo sa kalikasan. So, yun po. Ganda. Sa baba po tayo, nasa baba po. So, komportable naman po. At meron din kaming CR dito. Ang shower ko nga lang po nasa labas. Pero yung shower nyo, pagbukas nyo, kita nyo ang kalikasan. Open! Sige po. So, may Aba. CR. Mga matangabati ka dahil ang laki nyo, doon mix. Kapampangan talaga yung Tagalog. Pero kapampangan po talaga. Dalawa po sila, meron pang maliit, kailang wala po dito. Nag-enjoy po kayo ng event? Opo, nag-enjoy. Marami kami kayong nakilala, nakausap. marami kami nakausap, nabusog kami sa mga samples na food. I tried everything. Ay, baba po kayo at yung mga farmers na ayan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yes. Oh, I see. Nice. Well, I mean, I need to catch up on a trip to Manila. Dito po tayo. Ngayon? Anyway, Miss Amaya will be our special guest. Opo, pakilala ko. Dito po muna, introduce ko muna yung mga farmers bago kayo umalis. Sige po. Dito Introduce po. lang para... Opo. Ayan mga kasama, I'm so proud and I'm so happy na i-welcome natin si Sir Buddy Garcenia at ang kanila pong pamilya, si Sophia ang kanilang executive producer at si Ma'am ang kanilang may bahay. So yan po, maupo po tayo. 8 o'clock po ay nandito na yung mga farmers natin. Upo po kayo. Sorry po talaga. Ang tata puti, ang tata boy, lahat ng tito natin, ang tata Tunying, ang tata Gwansing, tata Toradyo, ang kuya Aji, o nasa na iba pa, si Ate Marites, kasama po na SP, and we have volunteer po, she's a speech therapist pero love ang organic farming.
Makita mo siya dyan, putik-putik ka, nagdadamo. Kasi sabi ko, wala tayong dito, anti-weeds, kaya talagang dadamuhan natin yung ating organic po kami. So, upo na po kayo lahat. Ang nanay ko po ay nandito, Nanay Anching. Ay, hello, ma'am. Siya po ang nagluto ng ating gulay, sariwang-sariwang gulay. Ay, opo. So, yun. Sali ka muna. Ano po, kumain muna tayo habang nagkukwentuhan para bago tayo. Yes, sige po. Kanina pang umaga, meron tayong champurado. Yan. Meron tayong champurado. Organic po yung kakao natin. Hindi ako nakarating ng maaga kasi I'm not feeling well kanina. Kaya... Sige po, importante po nandito tayo. So, kain na po muna. Kain po muna tayo at habang mainit ang ating pagkain, sandok na po. Ay, sige mo. Buko pa ako. Okay, kasama natin si Ma'am Amalia Dizon or si Ma'am Melba. At andito tayo sa kanilang farm. Dito po yan sa Angat, Bulacan. Ma'am, anong name ng farm ninyo? So ito pong farm natin, nasa lugar po ng sinapupunan ng Maharlika Eco-Community. This is Kayumanggi Organic Farm. At ang kasama po namin dito, may organisasyon po kami ng mga organic farmers. Ang pangalan po ng organization namin ay Organic Farmers of District 6, Bulacan. So galing po kami sa 3 bayan ng District 6, Angat, Norsagaray at Santa Maria. Okay. Norsagaray and Santa Maria. Sinapupunan, yun yung womb, di ba? So, inside the womb, di ba, doon nade-develop ang isang bata, ang isang may buhay. So, parang dito po, pinapalagay namin na pag nandito tayo sa farm, dito natin dine-develop ang ating sarili para mag-progress tayo as a human being. Ibig sabihin po, yung pagsasama namin dito, sinisikap po namin na lahat tayo ay maintindihan ng bawat isa, magkaroon ng harmony with each other and with nature. Dahil mahalaga po na nakikita natin ang kahalagahan ng bawat isa at bawat nilalang. Kung tayo po ay madedevelop na maging progressive human being, ibig sabihin, hindi natin kailangan ng may sasaway pa sa'yo, uy, mali yung ginagawa mo. Magiging sovereign tayo sa ating yung being natin na alam natin kung ano ang tamang gawin, alam natin kung paano magmalasakit at mahalin ang ating kapwa, alam natin kung paano mahalin at irespeto rin ang kapwa at ang sarili natin. In that way, magiging maayos at masaya, progresibo ang ating pamumuhay. Nagtuturo po kami na mula sa pagke-chemical ay subukan nating bumalik sa kalikasan. Irespeto natin. So, organic farming. Yes, opo, organic farming, sustainable and regenerative. Ibig sabihin po, hindi lang natin masusustain na yung ating pagsasaka ay walang chemical, regenerative in such a way na tumutulong tayo para mabuhay muli yung lupa. Dahil syempre po, marami sa atin yung lupa hindi na ginagawa, hindi kinukultivate, nakatiwangwang lang. Marami naman pong lupa na ginamitan ng napakalalakas at mga chemical na halos namatay na yung lupa. So, kapag ginamitan natin to ng regenerative agriculture, ibinabalik po natin yung buhay sa lupa. So, parang ang sarap po ng pakiramdam na binubuhay natin yung lupa kasi kapag naging masustansya at malusog, buhay ang lupa, kaya rin po tayong buhayin ng lupa, ibigay yung mga pagkain na masustansya, walang chemical, organic, para lumakas po ang katawan natin, lumakas ang resistensya at malabanan natin yung mga sakit na meron tayo sa ngayon. You mentioned yung regenerative agriculture. Ma'am, is this a new technology or in-adapt ninyo tapos ginagamit ninyo? Sa simpleng sa simpleng pagkakaintindi po natin ng regenerative, hindi naman po ito bagong teknolohiya. Actually, ito po yung mga ginagamit ng ating mga katutubo, ginagamit ng mga magsasaka ng unang panahon, na ginagamit po lahat ng mga nabubulok
na bagay, matter sa loob po ng kanilang farm at ginagamit po na ibalik doon sa lupa kung saan siya nagmula para patuloy na nabubuhay at nasusuportahan po yung mga microbes na nasa ilalim po ng lupa. Nirerespeto nito yung kalikasan, kung ano yung ibibigay sa atin sa oras at panahon na yon, yun po yung ating irerespeto at hindi natin pipilitin magtanim at mag-produce ng pechay kung hindi naman niya panahon. So alam niyo po yon. So yung cycle po talaga, yung ecology ay nirerespeto natin at iyon po yung nagre-regenerate para pong gubat. Kapag yung gubat po hinayaan lang natin na siyang mag-isa, na hindi tayo gagamit ng chemical, alam niyo po, buhay na buhay siya at lahat nagtathrive. At na lahat ay kaya niyang buhayin. So, nandun ang mga kulisap, yung mga beneficial and yung mga enemy, kanya-kanya yan. Kung ikaw ay nakakasira, may kakain sa'yo para mabalanse po ang lahat. So, in that way po, ay balanse ang ating ecology, balanse ang ating kalikasan, at kailangan po tayo ay maging balanse rin. So maging, yun nga yung harmony with nature. So yung technology po, ma'am, ay specifically ito yung mga ginagamit ng mga naunang or sinaunang tao dito sa Angat or dito sa buong Pilipinas? Sa buong mundo. Sa buong mundo. Yan po yung ginagawa nila. Kung ano po yung nasa lupa, ibinabalik lang din po sa lupa at nirerespeto yung natural process. Okay. Madali ba gawin yan, ma'am? Madali pong gawin kung tayo po ay hindi maiinip at kung tayo rin po ay hindi lang doon sa tubo o kita o pera ang motibo natin, kundi ang una nating sinasaalang-alang dito is ito ba ay makakabuti sa lupa? Ito ba ay makakabuti sa kalikasan? Para sa lahat, hindi ba tayo makakalason? Kasi po madaling magpatubo, pero kung gagamit tayo ng lason, nilalason din natin ng lupa, nilalason natin ng tubig, nilalason natin ng hangin. Sino po ang nakatira dito? Tayo ang umiinom ng tubig, tayo ang nakakalanghap ng hangin. So, sino ang malalason? Tayo din. Hindi po ba? So, iyon po yung nakakalimutan ng maraming tao. Kaya kami po, hindi kami walang judgment, of course, kasi nakalakihan na yan. Yan din yung itinuro sa kanilang sa eskwelahan, na iyon yung paraan. Pero ngayon po, nagtsatsaga kami na magpaalala, may paraan na gawin natin yung regenerative. Hindi ito kikita kaagad sa simula, pero long term. Yan, okay. Pag habang panahon na ginagawa natin ito, pinapayaman natin ng lupa. Kagaya ng isa naming farmer dito, ang tataputi, alam nyo dati, nag-convert siya, inalis niya lahat ang chemical sa drastic, as in, ayoko na, nalaman ko na masama pala ang chemical. Inalis niya lahat ng chemical, pinalitan ng kung dayami na lang yan, kung concoction yan, mga binulok na damo, yun ang nilagay niya. Aba, edi nung pagtatanim niya, nung umani siya, wala siyang inani. Ibig sabihin, nag-drop ng malaki yung kanyang inani. Pero yun ba ay nakadiscourage sa kanya? Hindi, sabi niya, talagang ganon, tatanggapin ko, nagko-convert ako eh. Talagang bababa ang ani. Pero susubukan ko na unti-unti na ituloy ito. Ngayon po, wala na siya halos inputs. Hindi siya bumibili ng mga inputs niya at yung ginagamit po niya ay nandun lang din sa paligid. Maganda na po, bumalik na sa tamang volume yung kanyang ani. At less na yung kanyang inputs. Kaya mahabang proseso pero it's worth it. Okay, ma'am. Na-mention, nag-cite tayo na example. Yung specific farmer na po yan, sino po yan, ma'am? Si Tata Puti. Si Tata Puti. Okay, mamaya ma-interview natin siya. Gaano katagal yon yung ilang cropping cycle yung ginawa niya until finally naka-convert siya at bumalik yung kita niya? 3-4 na taon. No po, o 5 years bago bumalik. Pero hindi naman po siya na zero. Na zero, kaya unti-unti lang po. Kaya sustainable agriculture, regenerative agriculture, it's a commitment eh. Pag naniniwala ka kasi na ito yung tamang gawin, ito yung responsibility natin as human beings na binigyan tayo ng tahanan, na kailangan nating i-protect ang ating environment, na it's our obligation to produce not just food. We have the responsibility to produce healthy, chemical-free food para sa kapwa natin at para sa ating pamilya, para hindi tayo magkasakit. Hindi ka bibitaw eh.
kahit nakakaunti lang yung inani mo. Okay. So, yun naman po, doon namin kailangan makita yung suporta ng pamilya rin. Na, sige, tipid tayo ngayon, wala tayong masyadong aanihin. Baka yung isa, kailangang maghanap buhay muna ng iba. Yung iba, nagtatricycle muna, iba, nagkakarpintero muna. Kasi, dedicated sila and committed sila na gawing tama yung pag-aagrikultura. Okay. Ma'am Melba, ilan po lahat yung farmers na kasama sa organization? So ngayon po, we are 28. Organization po kayo or cooperative? Po. Organization. Okay. 28 po kami lahat at 28. may kanya-kanya pong mga farm sila. Meron kaming, may farmer po kami na puro sagingan, 13 hektarya. Wow. Meron kaming farmer na bigas, may 7 hektarya, may 13 hektarya, mga organic na palay na po yung tinatanim. Meron naman pong sagingan, mga kamote, kagaya po dito sa atin sa Kimanggi Organic Farm. Meron tayong mga tanim na kamote para yung kamote na yon pwedeng kainin, pwedeng ibenta ng sariwa at pwede rin naman pong gawing harina. Okay. So, ang laking bagay po kasi kapag nagmura yung crop na yun, halimbawa kalabasa, piso na lang ang kilo, no? Sa halip na itapon, pwede pong i-dry at gawin nating harina. Okay. So, hindi tayo malulugi. Ma'am, sino po ang nag-decide or nag-encourage na for this particular farmer, ito yung crop na i-grow niya? Or sila nagsabi, ito yung gusto ko? Opo. So, ang priority po namin sa farm na, meron po kaming schedule po ng pagfa-farm. Halimbawa po, priority namin na makapag-produce kami ng saging na saba, ng kamote, munggo, malunggay, madali naman, sa paligid lang, marami po yan, at saka kalabasa. Kasi yun po yung pinaprocess natin para maging harina. Pero malaya po ang bawat isa na magtanim ng gulay, pangkain, or pangbenta, kasi doable naman po, kayang-kaya na mas sa regenerative agriculture po, mas diverse. Ibig sabihin, mas marami kang tanim, mas protected po ang iyong farm. Kasi hindi nalilito po yung mga peste, saan ako pupunta? Alam mo yun? At saka meron man silang mapeste na ibang crops, makakabawi ka pa dun sa ibang crops na hindi naman nila kakainin. So it's also a strategy. Yeah, so ito yung opposite ng monocropping. Yes. Okay. Ma'am, okay, you mentioned na nagpa-process kayo, no? So ito pa yung mga sample, meron tayong banana flour. Opo. Ilan po yung mga produkto, ma'am, na ginagawa ninyo? So sa ngayon po, meron tayong 5 na harina na pinagsasama-sama po natin yan. Sa pagpoproseso, kanya-kanya, mamaya makikita nyo po paano namin ginagawang harina yung kamote. 5 po yan, kamote, saging na saba, may kalabasa tayo, may malunggay at munggo. Malunggay and munggo. Opo. Okay, ma'am, bakit flour ang naisip ninyong gawin? Karaniwan na po kasi sa mga magsasaka, ang problema po, pag dumami ang production, bagsak ang presyo. So, anong gagawin natin? I-rescue natin yon, di ba? Paano natin i-rescue? Kailangan po matuyo siya at ma-dehydrate para hindi po siya mabulok. At ang process po na binigyan naman tayo ng technology ng, we're very lucky, Department of Agriculture, binigyan po kami ng pagawaan. At binigyan po kami ng mga makinarya para yung mga crops po na ito ay maging harina. Mamaya po makikita nyo kung paano natin ginagawa ito. Ibig sabihin yan, kapag naharina natin siya, longer shelf life. Hindi tayo mabubulukan. So, hindi ka na nagmamadali na kailangan dispose immediately. Tama. Okay. And then, kumusta? Because it's already a converting it into another product, may processing na siya. Kumusta? Tumaas ba ang kita? Totoo po, tumataas po ang value ng produkto pag na-process na po natin. At again, ang process po natin, walang chemical. Hindi po kami naglalagay ng preservatives. Solely drying lang po and dehydration yung ginagawa natin. Kapag po ito ay harina na, ngayon po, ay nakakagawa na kami ng tinatawag natin na Nutribuns. Nutribuns. Yes. So mamaya, makikita nyo rin paano yan ibinibake from our Nutri-Flours. Yung 5 po na yon na harina,
pinagsasama-sama natin. At yung Nutriban po, malalasahan nyo na kahit bata na maselan, magugustuhan po niya. Kasi hindi siya lasang malunggay, hindi siya lasang munggo. Yun po ang problema ng mga bata, di ba? Hirap silang kumain ng gulay. Pero pag ginawa po natin silang tinapay na masarap, gustong-gusto po nila at na-test na po namin yan sa mga kabataan. Pwede siyang gawing tinapay na ready to eat, pwede nating gamitin sa feeding program, at iyon po yung inaayos namin para tangkilikin din tayo ng ating pamahalaan na tulungan, collaboration po ba ng mga farmers at ng gobyerno na sa halip na bumili tayo ng pagkain na imported para ipakain sa mga bata, suportahan natin yung ating sariling ani dito at sariling produkto na talaga namang pakikinabangan, truly nourishing, kasi walang chemical, masustansya at sariwa, fresh natin maipapakain sa mga kabataan natin at mga tao na kailangan ng nourishment. So mas malaki po ang kita sa halip na ibenta lang natin siya ng sariwa. Opo. So ito ang produktong totoong nutritious na Nutriban. Yes, opo. Totoo po yan. So mamaya, we're very excited. Matitikman po natin yan at makikita nyo kung paano ito ginagawa. Okay. Ma'am Melba, balikan ko lang yung, kasi marami nang naging talakayan dyan about organic farming, na supposedly dahil they're doing organic ay mas mataas supposedly yung value, no? But sad to say, yung general public, they don't care if it's organic or not, no? Ang tingin nila pag gulay, simple as gulay. Opo. So, parang instead na mabigyan mo ng value para kumita ka na mas malaki, sasabihin lang ng buyer, kamatis lang yan, or kalabasa lang yan, di ba? Kumusta in your end, hindi nyo nagiging problema yung ganon? Sa amin po mga farmers, in reality, yung pong aming hina-harvest, kulang pa nga sa amin eh. Okay. Kulang pa sa pamilya. Kaya nagtataka kami, ang hirap ng market ng produce. Pero totoo, ilan kayo sa pamilya? Ilan yung mga kapitbahay mo? Ilan yung kamag-anak mo? Yung mga kaopisina mo, gusto nila. Gusto ng tao ng malinis at masustansyang pagkain. Bakit hindi? Sinong aayaw dyan? Pero they cannot access it. Hindi pa kasi marami ang nagpo-produce. Ang totoo po niyan, kapag marami nagpo-produce, tapos dumating kayo sa point na wala na kayong binibiling inputs, mas mura dapat eh. 'Di ba? Mas mura kasi wala ka na binibili na chemical fertilizer at mas madali ang pagtatanim dahil effortless dapat ang organic kasi nirerespeto mo at nakikipagtrabaho ka sa kalikasan. Ang mga bulate ay kaya nilang lagyan ng air at i-cultivate ang iyong lupa 24/7. Nagtatrabaho sila, hindi mo kailangan magbayad ng SSS pag-ibig. Diba? So nagtatrabaho sila 24 hours to condition your soil. Hindi mo sila inuupahan. Ang kailangan lang nila, bigyan mo sila ng nabubulok na matter. Saan mo manggagaling yun? Lahat na nabubulok mong gulay dito, dahon at mga prutas na nabubulok, bulukin mo yan at idilig mo. They can travel in overnight 1 kilometer. Pag naamoy nila yung nabubulok na yun na nasa lupa mo, darating ang mga kaibigang bulate at kayang-kaya kanilang tulungan na i-condition ang soil. So that's how we work with nature. Effortless dapat siya. Kaya nga lang, mahirap yung marami na nagke-chemical pa rin. Pag nag-chemical ka, patay lahat. Yeah. Patay ang microbes. Alam niyo po, kung tayo, ang society natin may community, ang lahat ng mga ugat, lahat ng halaman, lahat ng puno, may community yan sa ilalim. Yes. And they can communicate. They help each other. Naniniwala ka po ba na kapag merong puno na inaatake ng peste, yung ibang puno ay nagsesend ng nutrients para labanan yung pesteng umaatake sa kanya, nagsisignal siya ng help. So that's how intelligent our nature is. So wag na hindi dapat kailangan irespeto natin yon at kilalanin natin na ang mga nilikha ng Panginoon ay may sariling intelligence at kailangan lang nating malaman how do we work with that. Yeah. Okay, ma'am. Going back po dito sa produkto ninyo ngayon. Okay, dahil may mga flour kayo and you mentioned gumagawa kayo ng Nutriban, di ba? Kumusta in terms of
kumikita ba ang venture? Ngayon po, doon pa lang po sa mga flowers, nakabenta na po kami sa mga bakers natin. Okay. At definitely po may kita, pero syempre gusto natin na lumaki pa at lumawak pa yung consciousness ng mga tao na Okay. i-patronize ang ating mga produkto para maging sustainable ang kita ng buong farmers. Kasi po, lahat po kami dito ay sama-sama. Kung ito ay isa lang enterprise ng isa, ay kayang bumuhay na ng isang enterprise, pero marami po kami. Kailangan Okay. namin ng mas marami pong production, maraming sales para mabuhay ang bawat isa. Ito po gusto naming ipakita na model, and we are not madamot pagdating sa technology. Kapag kinailangan po ng maraming harina, hindi po namin kayang Hindi pa i-produce kaya. lahat. Pero willing po kami na i-share ito dito sa mga farmers natin at ibang organization na gusto rin nilang sumama para makonsolidate namin yung mga harina at mas makapag-produce kami ng maraming tinapay, makapag-provide kami sa marami naming susuplayan. But definitely, may kita po. May kita dito sa Okay. organic na harina. Yung mga existing na members nyo, ma'am, nararamdaman ba nila yan na financially nararamdaman ba nila itong Although result? nag-uumpisa pa lang po kami kasi magdadalawang taon pa lang po kami at ito pong aming paggawaan na to ay ilang buwan pa lang po naming ino-operate. Ay nakikita na po namin yung promise talaga Okay. ng kita. Pero definitely sa amin pong pangsariling mga pagtatanim, kumikita po kami sa kung ano yung aming tinatanim, nasa-save na namin yung pambili namin ng pagkain. Sa halip na bumili kami sa palengke, iikot ka nga lang po dito. Si Ate Sally, yung aking nagluluto dito sa amin, iikot ka lang. Pag-ikot niya, may dala siyang puso ng saging. May dala siyang laing. Hindi mo na po bibilhin yan eh. Yung pagkain, samantalang pag pumunta ka sa palengke, lahat ng sangkap bibilhin mo, o kulang ang 500. So dito, kahit wala kang pera, yun pa lang po, personal mo palang consumption, mararamdaman mo na ang laki ng naititipid mo kasi hindi mo kailangan bilhin. Yung pong, sad to say, pag nasa syudad ka, syempre, Lahat bibilhin mo. ultimo talbos ng kamote, talbos ng sile, bibilihin mo lahat, pera lahat ang kailangan. Pero dito po hindi, malaking bagay na po yon. Lalo na po ngayon na nakakabenta rin po kami. Sa ngayon nga po, hindi pa kami nagpe-presyo na, organic ito, kung 10 piso yung may chemical, ito ay 15, hindi nga po sinasabay nga lang po namin sa kanilang presyo, pero kumikita po ang magsasaka. Lalo na po, yun nga po ang aming vision na hindi dapat maging mahal ang organic. Okay. Kailangan lamang po gawin at aralin ng tama kung paano tayo gumawa ng sarili nating pataba, wag tamad. Huwag umasa na, bibili lang ako, isasabog ko lang. Hindi, kailangan paghihirapan natin. May trabaho with din. love, may trabaho. Pero, para mo nang inuupahan yung sarili mo nun dahil sa susunod, nakagawa ka ng organic fertilizer, hindi mo na binili. Tapos, hindi mo na binibili dahil alam mo na, ibig sabihin, liliit po yung iyong puhunan sa pagtatanim. At importantly is, kumakain ka ng tama. Kasi hindi tayo pwedeng mahirati na basta mabusog lang. Hindi kumakain tayo hindi para mabusog. Kumakain tayo para maging masustansya yung ating katawan, makuha natin yung nutrients. Bibili tayo ng talong, ang kinis-kinis, ang ganda-ganda. Ang palaya, ang kinis-kinis, walang tusok, pero ang daming chemical. Kahit na tayo, pag kinain natin, malalason tayo o nag-iipon tayo ng sakit. Pero yung tanim po ng organic farmers, ay yung talong baluktot pa, ang dami pang tusok, yung ampalaya baluktot pa, pero ang sustansya po noon hindi katumbas ng sustansya nung ginamitan po ng mga chemicals, may bonus pang poison. Diba? So doon na ako, doon sa baluktot, kahit may kagat, binigyan mo siya ng share. Kailangan din niyang mabuhay yung kulisap diba? But you can still eat and enjoy the nutritious produce na galing sa farm natin. Ma'am Melba, itong ginagawa niyo ngayon, itong advocacy ninyo, itong enterprise ng grupo ninyo, ano ang future na to? Magiging isang malaking negosyo ba to? Sa amin po, sa nakikita namin, mas maraming farmers nagagaya sa ginagawa namin. For us, we don't believe in competition. Okay. We believe in cooperation and collaboration. Kung ito pong aming samahan ay kumikita na, hindi po kami masisiyahan na kami lang.
Ang trabaho ba namin, kami lang ang magpapakain ng tamang pagkain at magbubuhay sa mga tao ng tamang pagkain? Hindi namin kaya yan. Ilang taon na kayo? Ilang dekada na lang? Ilang dekada na lang? 20s pa po siya. Ay, 20 pala. 18, 20, 31. I mean, ilang dekada na lang. So, we need their wisdom para ipasa sa mga kabataan. That's why we are opening our Maharlika School of Life, kung saan magtuturo kami sa mga young na kabataan na magsaka ng tama at gawing business. Agribusiness ang tawag dyan, di ba? Yes, ma'am. Yun. So talaga ngayon, nowadays, no, yung panahon natin ngayon, hindi na talaga uso yung competition. Ibang era yun, tapos na. Talaga ngayon, alliance, tulungan, collaboration. Yun talaga. So, pag ginaya po nila ang ginagawa namin, so ibig sabihin, hindi na kami lang ang gagawa ito. Gagaan yung trabaho natin. So, sila rin aasenso. Dito kasi sa Pilipinas, pag nagtayo ka ng sari-sari store at mabili ka, bukas mag-o-open na rin ng sari-sari store. But, in our case, gusto namin gayahin kami. Para lahat tayo umasenso. Dahil hindi namin kaya, 28 lang kami. Paano kami magpapakain ng ilang daang milyong Pilipino ng tamang pagkain? Di po ba? So, kailangan gayahin. At pag nakita nila na, uy, nakatipid ako, uy, ang lakas na ng katawan ko, uy, hindi, wala na akong sakit, wala akong maintenance, yung aking kamag-anak, yung aking asawa, gumaling dahil tama na yung kinakain namin, bumaba ang sugar, nawala ang diabetes, nawala ang cholesterol. So, yun lang po ang laking bagay na, di po ba? So, ba't natin ipagkakait yun na matutunan din ng iba? We need to share this technology. We need to share itong knowledge na ito para marami tayong gagawa. Mas maganda, mas maraming gumaya para maging isang malaking industry. Yes, yes. At para yung buong community, buong town, yung buong society, yayaman. Totoo. Kasi in reality po, di ba, ang pag-regenerative, sustainable agriculture, hindi ka naman nagmo-monocrop Iba-iba ang dapat mong tanim. Yes. So, yan din, dito sa locality na to, o kaya namin gawin yan, iba-iba, tapos i-collect, i-gather na lang natin, o 28 tayo, lahat tayo may tanim na talong, lahat may tanim na pechay. Kasi yung farm mo, kailangan diverse para hindi siya atakihin ng peste. So, pag kinonsolidate natin yon, marami rin yung quantity, yung volume na pwede nating ibenta at i-consume at pwede tayo mag-exchange. Ibig sabihin, possible yan na bawat island, bawat probinsya, bawat barangay, merong ganyang sistema na yung community ay nagpa-farming at sila mismo ay nag-exchange ng kanilang mga produce para naman yung talong lang, hindi mo na kailangan ibiyahe sa Maynila. Dito pa lang, pwede na mong ibenta yan dahil nandito rin naman ang market. Dapat ganun talaga. Kaya nga, it's so insane to think na yung talong na 1 hektarya, lahat ng talong na harvest niya dinala sa Maynila. Tapos yung mga magtitinda, pumupunta sa Balintawak, tapos ibabalik ulit dito sa Angat. It doesn't make sense. It doesn't make sense, di ba? Pero kung alam mo na ito yung community natin, ito yung harvest natin, tayo-tayo na lang. Tayo-tayo na lang, mag-exchange tayo ng produce natin. Bilhin ko yung kalabasa mo, bilhin mo yung kamote ko. So, nagtutulong-tulong tayo. Hindi tayo gagastos ng marami sa gasolina. Hindi tayo magpo-pollute dahil ang dami nating lahat tayo bumabiyahe ng Maynila. And the same with ibang probinsya. Para kung tayo ay magdadala sa Maynila, minimal na lang. Kasi itong na-cater na natin yung pangangailangan dito sa locality natin. Okay, Ma'am Melba, itong regenerative agriculture at organic farming ay matagal na natin naririnig. Ang dami nang nag-try, ganyan. Ma'am Melba, gusto kong malaman, ano yung difference ninyo ngayon kaysa mga nagdaan na maraming gustong gawin to pero somehow hindi naging successful. Sabihin na natin yung totoo. Opo. So, ano po yung difference ninyo ngayon, ma'am? Sa amin po, ang organic farmers po ng aming samahan, ang pag-organic po ay nasa puso. Okay. Yun po yung number 1 na foundation namin. Bakit kailangan natin gawin to ng totohanan at committed tayo kahit anong mangyari? Hindi tayo, we won't go astray na, ang hirap pala, magbomba na nga ako ng pesticide. Sinira mo na. Yung integrity, commitment, and may integridad tayo sa ating pagsasaka
alam natin na hindi natin lolokohin yung sarili natin. At dahil committed ka doon, you will stay whatever happens. And dahil doon sa commitment na yon, try tayo ng try. Our intention is good. Awa ng Diyos, pinagpapala at pinagbubunga yung ating mga halaman. Ma'am Melba, last message mo sa audience natin. Medyo gising-gisingin natin sila sa inyong mga advocacies. Opo, mga kasama, kami po ang mga farmers ng Organic Farmers of District 6, Bulacan. Narito po kami at open po kami sa ating collaboration. Ang amin pong isi-share sa inyo ay ang kung paano po tayo magsasama-sama sa ating gawain na alagaan ang ating kapwa magsasaka, protektahan natin ang ating lupa, ang ating kalikasan, maggawa tayo at mag-produce tayo ng maraming organic, chemical-free at healthy foods para sa ating kalusugan. At ito po yung susi para po umasenso at maging masaya, maligaya, ma-enjoy natin ang buhay natin dahil wala tayong sakit, maligaya tayong nasa farm. At magtutulong-tulong po tayo kung paano kami makakatulong sa inyo. Nandito po kami through agribusiness. We are open for collaboration, cooperation. Sama-sama po tayo dito sa gawain natin. Alang-alang po sa kalikasan, sa ating kapatiran, at sa atin pong magandang buhay. Ito po ang nilalayo natin na yung bago nating pag-asa para sa ating bagong Pilipinas. So up next, pupuntahan natin yung iba-ibang farms ng mga members, kakausapin natin sila at ipapakita yung mga processing plant. Apo. Ipapakita yung mga produkto. So Ma'am Melba, Ma'am, thank you so much. Dumating kayo sa ating first grand meet and greet ng Agribusiness How It Works. At nagkausap tayo doon. At less than a week, andito na tayo. Thank you so much. Salamat po ng marami. Salamat po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.